have just clicked on Play Pod. Welcome back sa PlayPod. Bale, anong topic natin yan? Makikita nyo kami! Kitang-kita nyo naman! Welcome back, Eric! Yay! Diba? Nandito na naman tayo sa PlayPod. Awa naman. Yun. Ito na naman na isa na naman. Awa o nakakaawa? Yan. Isa na naman tong episode na umati ka. Boom! Naglalagablab. Ay, ang topic pala natin na yan, social etiquette. Ayan. Ulitin na lang. Nakakalimot! Ulitin na lang. Nakakaulit. Hindi nila matutugtungan yung ano. Hindi, tama na. Masyado na mahaba. Sige. Sorry. Wag daw masyado mahaba ang intro natin. Okay. Alam nyo ba kung ano yung social etiquette? Ano yun? Hindi nyo alam, no? Ano yun? Tinuro ba yun? Tinuturo ba yun sa... Meron, di ba? GMRC, yung sa table, pati yung mga table setting. Di ba may mga... Oo. Na high school ba yun? Pati College? yun, di ba, bago mag-prom, meron kayong... Yan. Kung paano gumamit ng tamang fork. Kung saan nakalagay. Saan ako nun? Hindi, pero yung definition ba? Yung definition niya, talagang consistent tong langaw na to for 1 year. Wala. Si Paddy. Wala pa kasi akong hindi pa ulit nakakabiling ilaw. Bumbilya. Oo nga pala. Social etiquette. Social etiquette. Pag may bisita ka, bisita pa ba tayo dito? Buwisita. Sige, mag-usap muna kayo. Social etiquette, habang nagsisearch ako ng definition talaga ng social etiquette. Meron. Kayo, sa sarili nyong meron ka ba? Yan, go. Yung meaning ng Etiquette. The customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group. So, take note yung polite. Yan. Salamat, Eric. Makakauwi ka na. Salamat. Thank you! Maga ako makakauwi! Taga-define lang man. Yan. Parang... Definer. pero yun nga, no? Yung mga... tawag dyan. Pwede kaya yun na consider as cultural stuff, no? Or, Paano culture? Hindi, I mean, customary ba? Ano ba yung term? Culture din, custom. Customs, iba pa diba? kasi yung code of behavior. Yung code of behavior. Iba yung custom ng ibang bansa sa kung paano yung social etiquette nila dun sa social etiquette dito sa atin. Oo, iba pa rin yung politeness ng ibang bansa sa politeness ng Philippines. Pero kung ang point is yung kung good or bad, Iba pa. code Hindi of siya. behavior yun. Hindi siya etiquette. So, ang topic natin, more on sa about politeness. Yes. Na parang halimbawa, tawag dito, ito na lang, bad sample. Hindi, actually good sample siya. Halimbawa, naghiram ka ng sasakyan. Ang social etiquette, pag binalik mo yung sasakyan, full tank. Ang social etiquette, huwag ka manghiram. Paano pag... Ayan. Narinig Katulad niya. niyan. Lalo mo to. Ako, hindi ako nagdadrive. So, paano Madamot kung halimbawa, hiniram mo ng walang gas? Di ba balik mo pa rin ng may gas? naman. Hindi, kumbaga, sa akin, kunwari, nanghiram ako sa sakyan, magpapagas ako na lampas dun sa mga konsumo ko. Parang kahit konti, may palampas ka para madali ka manghiram ulit. Pero ang naman, Eric, dinagdagan mo na mileage yun. Kumbaga, nalaspag na din siya. Oo, nalaspag yung gulong, nabawasan yung nun. Last pag isa mo magagamitin yung Sa sasakyan. bukid. Ira-rough road mo pala, dadaan sa ilog, Rough. sa Sabi po, peram naman ako nung... Nasandala mo yung sedan. Hiram ka ng Honda City. Tapos kargado. Pero hindi ba depende rin yan kung may bayad yung renta? Hiram daw sabi niya. Hiram lang no? Tamang hiram lang. Libre. Parang pag libre ang hiram mo, parang mas okay nga. At least, parang yun na yung pinakabayad mo, ibalik mo ng full tank. Oo, kasi tema ko na lalagyan mo ng gamit. Agad yung suspension nun. Lalo kung ang lalagay mo pala, mga buko-buko. Yung mga grabe naman hiram yun. Tapos iwanan mo yung mga basura mo sa sasakyan. Yan. Kung paano mo sa hiniram, dapat ganun mo din siya ibabalik. So, yun Or yung kung paano malinis. Bukod sa full tank, kailangan car wash din. Hanggat maaari. Lalo. Depende kung sumukan naman yung sinakay mo dun. Sa gorilla. Sa gorilla papa car wash. Gorilla. Tagalog. Gorilla. Ang tawag dito, yan, katulad niya, isang area pa lang yan. Pero mamaya, dadaanan natin yung iba't ibang area pa ng buhay at saka kung ano yung iba-ibang etiquette dyan. Pero
First question ko, importante ba to? Yung pagiging polite. Napaka-importante. Pagiging polite o pakitang tao lang? Yung pagiging polite o yung social etiquette? Yung social etiquette. Importante ba to? Syempre. Para sa akin, syempre. Mm. Kumbaga kahit pakitang tao mo lang, yung para wala lang din siya masabi. Lalo. Na, para, kunwari, balik tayo sa sasakyan, para makaulit ka. Para matuwa sa iyo yung hiniraman mo. Kaysa, kunwari, ginawa sa iyo, humiram sa iyo ng motor. Tapos, binalik sa iyo, mas madumi dun sa ano. Parang hiniram mo lang talaga, binalik mo. Pero kung hugasan mo siya o lagyan mo sa extra gas, kunwari, nangailangan ka ulit sa susunod, maaluan yung nagpapahiram. Pero, sige, ano yun, Heki? Wala kasi mangot ka eh. Yung humiram ng ilaw, pag binalik mo, dapat sana yung pa rin yung patas. Yung pa rin sana yung patas. Ay, hindi ko alam context niya na. Kasi hindi ko alam kung ano. I-sensor ko dyan. Hindi. Ang culprit naman si Baba. Si Baba. Nandito naman pala. Present. Yung sisisihin ka na nasira daw yung remote. Tapos the next shoot, Hindi kita sinisisi nasira yung remote. Ayan na. nagdala ko na sariling remote. Gumagana naman pala yung remote niya. Ang concern ko, yung patas. Pero tinan mo tawag dito. Kaya ayoko nagpahiram. May naisip kasi ako na dagdag pero babalikan ko. Yun kasi yung sa kotse. Pero may mga social etiquette na hindi gano'n, na walang tawag dito. Halimbawa, di ba maganda? Sa pagkain. Di ba parang sinasabi nila, wag maingay kumain o kaya wag kang didighay. Ako meron akong hindi ko alam kasi wala sa sistema namin as a family yung gift giving. So wala siya sa katawan. Pero parang natutunan ko lang sa culture ng iba, sa panonood ng anime, sa panonood ng mga kunwari sa K-drama, mga ganyan. Parang social etiquette sa kanila na kapag pupunta ka sa isang bahay, may dala kang mga food or anything na cake. Mga ganon. May parang, ano ba term? Gift, parang ganon. Hindi ko alam dito sa Pinas kasi wala siya sa sistema ko. Hindi ko siya ganun kapansin. Pero doon, yun na napapansin ko kapag pupunta sila sa isang bahay, yun yung ipinapresent nila doon sa parents ng kaibigan niya. Mga ganun. Pero parang dito medyo may ganun din. Yung kahit pa paano, kahit may dalang Oreo, may dalang stick or yung kung ano yung delicacy dun sa kung saan ka galing. Halimbawa, Batangas. Para matuwa sa'yo yung inabala mo ng ilang oras. Yun yung natutunan ko. Minsan, hindi ko lang ina-apply sa atin. Wala na tayo pumunta eh. Pero may one time. Kaya ayaw ko papunta sa bahay ito eh. Wala naman dala eh. Hindi. Kala ko walang social etiquette kaya ayaw mong... Ganun na nga. Hindi, pero one time, ganun na nga. One time, nung sa San Jose, nagkayayaan doon mag-inom sila. Nagdala ako ng Jollibee bucket. Ano yung binigay kong parang dagdagan alay sa Iba na siguro bakit Jollibee bakit nag-iinuman beer chicken pala may nag-aabot kasi na gano'n eh magbibigay tapos sasabihin ibinigay isang bucket mahal niyan mahal may sumbat sumbat. Nalimutan ko yung yung birthday nung isa naming nakilala ko through ni Sol. Ngayon nakakalaro ko sa games. May nagkayayaan doon. Dahil hindi ko naman sila kumbaga ako yung parang salta eh. Hindi nagdala ako ng chicken. Bakit? Pero teka, hindi natin nasagot yung tanong. Kung importante ba to or kayo pala, si Bob nasagot niya na importante ba to pakitang tao lang? Or hindi. Tanggalin na nga natin. Yung ba sagot ko? Hindi, nasagot mo na importante. Dinig niyo yun Bakit ang tao lang ni Bob yun? Parang yung sinabi ko. Napilitan si Bob magsasabi. Hindi, sabi niya nga eh. Sige na nga, sinabi ko. Pakitang tao lang. Hindi, yun yung tanong. Ang sinabi niya kanina, kahit pakitang tao lang, importante yun. Para makaulit, ganyan. Pero yun nga, ang tanong ko kasi parang labas na dun sa issue ng about, halimbawa, hindi na example nung sa sasakyan na may hiniram. Halimbawa, yung mga simpleng etiquettes lang sa pagkain, na dumidighay ka ng malakas or kumakain ka ng malakas, o kaya
sa sinehan. Sabihin na natin, sa sinehan, may pagkain ka na medyo maamoy. Kahit yung tumatawa ng malakas. Or tumatawa ka malakas. Or magkausap ka sa phone. Parang na-apply din dito yun. Hindi naman ako lagi nasakay ng MRT. Sa Japan, yung pag nasakay ng MRT, tahimik doon. Yun nga, yun, ang etiquette doon, bawal magsalita. Wag maingay sa loob ng tren. So parang ganun din dito sa atin medyo tahimik din yung mga... Ibabalik ko, bago tayo lumayo ulit. Importante ba to? Sa akin importante, sige, sabihin na natin kahit yun sa pakitang tao. Kasi, ma-apply mo yun for civility. Kumbaga, kahit hindi mo ka-close sabihin na natin kahit kaaway mo. To function na sa society, dapat civil kayo towards each other. Hindi kumbaga, kung may alitan man kayo, kung nasa public kayo, na may ibang tao na hindi naman concerned sa alitan nyo, act politely. Para siyang unwritten law. Dagdag ko lang, unwritten rules. Dagdag ko lang doon kay Eric. Hindi lang sa magkakilala. Yung total strangers. Ano na lang siya for public order. Di ba minsan yung social nababasag na social etiquette yung sisingit ng pila. Oo, di ba? Nakakasira naman ng syempre ng parang parang counterflow. Parang nagka-counterflow. Ako yun eh. Bisikleta naman. Nasa naman. bike. Dito parang first layer of defense siya sa yun nga yung peace and order. Parang siya yung civil first layer. order. First layer of defense. Tapos, yun yung hinuhugot kong sagot. Anong tawag dito? Pero, ito yung naisip ko, may mga etiquette na parang nawawala kapag close na eh. Tingin, May mga nagiging prangka na... Oo, para halimbawa, balik tayo sa example nung sa kotse. Mas garapala na hindi mo na nilalagyan ng gas kasi tropa ko na. Pero yan, kung ganun kayo as magtropa, okay lang. Hindi sa okay lang. Ganun na kayo. Hindi mo naman gagawin sa lahat ng parang tropa. Parang ang weird nung... Hindi, halimbawa, hindi naman sa lahat ng tropa mo ganun yung trato. May tropa ka na, halimbawa, may nagsahuli sa'yo na tropa na pinagas. Hindi maayos yung latag ng gamit. Basta, kumbaga... Maninisi na lang. Kumbaga, parang... Wala na choice. Siguro yung perfect example dyan, diba, may tropa ka na nagsahuli sa'yo na sasakyan na nakagas. Tapos ikaw, tropa ka. Hindi, tropa yan. Hindi mo pa rin ginasan. Pero tropa yan, diesel na ikakarga. Pero okay pa rin kayo. So parang... Wala. Basta hanggat polite pa rin yun somehow. Wag lang talaga ibabangga. Sorry. Sorry. Sige, okay lang yan. Basta wag mo isasabit. Pamaganda doon, nandun pa rin nga yung yung order. Hindi pa rin kayo, kumbaga hindi kayo samaan ng siguro loob. nagkasundo lang kayo na alam nyo sa na ganun siya. Ganyan naman yun. Pero agree kayo na pag depende sa closeness, nawawala yun nga yung etiquette. Pag mas close kayo, parang mas nawawala na yung... Hindi, ako pag mas close, mas ginagawa ko ng paraan na mas maayos ko siyang may balik. Dapat ganun no? Dapat yun yung ideal Mas may pinagsamaan tayo, dapat mas malakas yung etiquette Pero parang in general ang nangyayari. Hindi masama na ugali mo talaga ito. Hindi, may iba na pag sobrang relax mo ng kasama, parang may kakilala tayong yung bahay niya, ginawa ng bahay niya na din. Parang doon na siya tumira. Masyadong specific. Masyadong yung mga pronouns mo, hindi ko bahay niya, ginawang bahay niya din. No? Medyo, i-clear mo nga. Sige. Basta parang doon na siya tumira kahit di siya taga doon. Dahil sa sobrang relax niya doon sa kakilala niya, ginawa niya ng bahay. Hindi ba yan pinatira? Hindi. Nakatira lang. Hindi. Hindi ikaw to. Hindi ang kaibahan nyo, may pakinabang ka. Kaya yung halimbawa, sobrang close nyo, nagplano kayo ng Valentine's Day party dun sa lugar na hindi alam nung may-ari. Na hindi din namin alam. Magugulat na lang yung may-ari. May party? Sino yan? Ayun. Basta civil pa rin. Civil pa rin. Sa dahil sa
social etiquette. Hindi dahil sa pinagsama. Parang mas matimbang pa yung social etiquette kaysa sa pinagsamahan. Hindi kasi yun nga yung parang civility siya. Tunay. Kahit anong relasyon nyo. May ganun. Ano yun okay. Ito yung sa ko lang na pick up sa anime. Pero most of the time sa to workforce. Baka applicable din to sa atin. Mm. 'Di ba meron do mga parang tinatawag na senpai and kohai? Yan. Depende sa ugali ng tao na minsan gusto nilang i-retain yung distance. Ayaw nila maging ganun kaka-close para meron parang level of respect. Meron namang iba na gusto nilang i-drop yung mga formalities para relax yung tone mo. Relax kayo mag-usap para hindi laging kahit outside work pa rin, kumbaga seryoso pa rin. May ganun. Siguro ganun din sa atin sa workforce dito sa Philippines. Wala kasi masyadong experience sa corporate world. Parang ang hirap i-balance nun no? Pero sa application ko, yung sa mga boss namin, gusto na yun, may level of respect. Doon sa iba, nakakausap ko naman ng... Wala. Hindi, mas nakakausap ko ng casual. Bastusan. Mas nakakausap ko ng casual. Pero siyempre, yung boss, mas siya, parang alam kong boss eh. Yan. Sige, pag-usapan na natin yung iba't ibang areas. Hindi yun sa hiraman. Yung level lang kung paano ka makipag-usap. Speaking of usap, pag alimbawa sa area ng phone or sa telephone calls, anong mga naiisip niyong etiquette? Ano to? Ikaw yung parang ikaw yung naniningil o ikaw yung sinisingil? Parang ganun. Ba't singil? Tawag lang. Ganun siya ka-trauma sa tumatawag. Basta Bangko to. Maniningil. Ano agad? Isa-silent lang. Pero hindi, kasi merong alam, yung defensive agad kung ikaw yung nasa, receiving end. Kahit na... Nang tawag. Kahit na... Wala lang yung naman. kausap mo ay, ano tawag dito? Kampante. Ikaw agad, naka-attack mode ka agad. Parang, defensive ka agad. Siguro may ginawa kang mali. Di ba, may experience ka sa gano'n nung Ikaw pala eh. Yung sa Suncell? Hindi, kasi mali nga naman ako. Tumawag ako ng gabi na. Ayun nga, pero... Yan, etiquette yan. Kasi, hindi, kahit naman sa Hindi, ibang kung customer trabaho service kumbaga, naman. hindi, customer, naniningil ako ng utang eh. Okay. Kung may tinawagan ko siya alas 9 ng gabi. Lampas na office hours. Nakahiga na pala yun. Yan, pagdating nga sa tawag, social etiquette, may oras ba dapat ng tawag? Sa trabaho, kasi may experience kami dati, yung parang production manager namin sa isang shoot. Parang Na itatago natin sa pangalang. Huwag na natin pangalanan. Akala ko wag na itago. Parang tinawagan niya yung isang client ng mga Ano ba yung weekend or gabi? Weekday. Basta office hours. Oo, di office hours. Tinawagan niya ng 8 tapos PM. Oo. Instead na sagutin nung tinawagan niya yung kanyang question, namura pa siya kasi Yan. sabi niya, hindi na office hours. Ito na yung oras ko para magpahinga ako. Nasa Ano yung kliyente yun? Yun yung kliyente. Parang nagtanong siya about sa shoot na kinabukasan, medyo nayamot na yung kliyente kasi ang haba ng oras daw sa umaga. Ba't daw gabi pa? Yan. Yun. Nasaan ba yung kliyente mo? Sa Pilipinas lang din? Hindi, ayun. Applicable din yun sa yung outside work. Diba, tayo. Or somewhere na Pero depende sa closness ulit. Hindi, sa pag-uusapan. Oo. Hating gabi tatawag, sabi. Hindi, pero yun, siguro hindi siya polite na ikaw yung nag-a-ask. Ano bang intro niya? Sabi, pausap naman ako nito. Wala kang social Kailangan etiquette. lang. Pausap naman ako to. Wala namang kwenta yung ginagawa mo. Ganyan. May pagkagan. May pagkaganyan. Pero hindi siya emergency nga. Na halimbawa, bukas na yung pasahan eh. Pumayag ako. Sabi ko, sige, pupunta yung bata na. Ikakat natin. Pakalmahin mo. Ikakat natin to. Kaya laki na lang ikakat ko. Sino pa mag-edit? Okay, cut. Okay. Pagdating sa yun yung sa work kasi
Hindi, pinapaalam lang ni Heki na may work siya. Na high blood. Paano kapag yung hindi na yung casual call lang na makikipagkwentuhan o kaya may itatanong. May experience ako niyan. Meron din ba kayo? Pero mga bandang alas 2, alas 3, yung Hapon, yung mga gusto mo umidlip. Tapos may tatawag. Sabi, ay, anong ginagawa mo? Okay, wala naman. Tinumare. Tapos mapapansin ko, 45 minutes na kami mag-usap, di na ako nakaidlip. Ayan, so tingin nyo may etiquette din sa pagtawag? Nung ano pang mga naisip depende sa oras? Gravity nung Subject. Ako, pag ito personal ko, halimbawa kung tatawag sa akin yun nga, pag halimbawa past 9, parang negative na sa akin yun. Kasi una, natutulog na ako. Tapos kung umaga naman, before 8. Dapat parang huwag kang tatawag ng before 8. Office parang hours office dapat. hours na. If related sa work. Sa work. Hindi, parang sa akin kahit yung personal stuff. Kailan ka tatawagan? Hindi yun nga, 8 to 9. Buti na lang nasa GC si Steve. Isa pa yan. Since may, sa GC nga kasi, di ba nagkaroon na ng issue ngayon na parang hindi daw polite yung tatawag ka lang basta. Sa group. Nang walang message, walang lalo na kung halimbawa hindi mo naman kakilala. Younger, siguro sa mga younger. Kasi wala naman nung time ng mga matatanda yun nga, parang mag-text na, oy, tatawag ako sa'yo. Walang gano'n. Kailangan mo tumawag. Pag tumawag, tatawag. So, meron nga yun ngayon. Ganun na social etiquette ngayon. Kasi, sa mga bata, siguro. Kailangan mo magsalita. Ikaw may experience sa bata. Ikaw may experience sa bata. Siya nag-open up. Nasagot ba kayo ng tawag? Yun nga, isa pa yun. Nasagot ba kayo? Ako, hindi ko nasagot ng tawag na Pag hindi nyo kilala yung number. Ako hindi. Pagbangko, hindi ko sinasagot. Pero kunwari, biglang mag-chat, Bob, si Eric to. Hindi. Di tinatawag ako. Pero pag walang pangalan, hindi na kasi, Hindi. hindi muna ako sumasagot. So, sa inyo, ang social etiquette, yun nga, di tayo rin yun. Hindi na yun sa mga bata. Tayo yun Ang ina-expect natin is mag-message ka muna. Hindi, I mean, tayo yung part ng mga bata pa. Kasi yung mga tayo yun, tayo ngayon, yung mga bata. Yung mga nanay, tatay natin, hindi na nila para isipang tatawag ako sa'yo. Hindi, tatawag na yan. Kaya nga. Tapos, halimbawa may tatawag sa nasan yung ganito? Nandun sa ganyan. Wala nang okay, wala nang babay. Baba na lang. Tatanda, pinuputol. Pag nakuha na yung sagot, okay na. Hindi, ang isang naisip ko pa kasi dyan, kailan nag-start yung hindi pagsagot ng pag may natawag? Yan, di ba? Bakit nagkameron ng ganun? Parang, kasi ako, lately, dati, ayoko rin nasagot ng hindi ko alam yung number. Pero ngayon kasi, kailangan kong sumagot ng mga random na tawag. Pang emergency yung saying. Hindi, tsaka bukod doon is, halimbawa, meron kang client, o merong ako, nasagot ako, kailangan ko yun. Kaya nga so parang ngayon, kami naman, wala kaming in-expect na client. Lalo't nilalagay mo sa sa yung mga calling cards. Bibigay ka ng mga kasi, details. Ayun, ang isa pa kasi doon pwedeng mangyari, magiging rude ka kasi hindi mo sinagot na mga tawag. Paano kung emergency talaga? Or potential client na, hindi naman nasagot sa tawag. So, yun. So, merong... Basta ako, 09178. Bangko yan. BPI. Hindi, pwede ako, dati ako nag-dual, SIM. O dual phone. Para yung isa, yun yung pang business, kumbaga. Yung isa, personal. Pero kahit na kasi, kung ano mang gamit mong phone, for business man yan kung hindi. So, ibig sabihin mo, kahit sino tumawag doon sa business phone mo, sasagutin mo, kahit sino. Di ba nag-filter ka pa rin? Hindi ka nag-filter sa business, kumbaga open. Kumbaga yung number na yun yung nabigay mo sa yun talaga yung pantawag mo, pang sagot mo sa lahat ng random. Pero doon sa personal phone, dapat kakilala. Pagkakilala. Magandang yan ba? Pero may gagawin ko na rin. Kala ko may sasabihin ka. Alam ko, may sasabihin. Tatawagan nga kita. Napulot ko lang na parang, nga naman. Kasi parang, at least merong ma-distinguish yung privacy doon sa, lalo na pag may business stuff kang kailangan gawin. So may ganun ngang social etiquette ngayon sa phone na kung tatawag ka, lalo na hindi mo naman kakilala, mag-message ka muna, magpakilala ka. Hindi, siguro kasabay dyan yung yung mga social anxiety ng tao.
Siguro Yun nga yung iba eh. Diba? Nagiging anxious daw sila kapag hindi nila alam yung number. Kaya nagkaroon ng etiquette na gano'n. Or baka dahil din sa sa current tawag ito, yung trend. Tsaka yung parang dumadami na may mga atraso. Or nauso din sa generation ngayon yung telemarketing kasi. Nung panahon naman ng magulang natin. Wala pa namang... Yun yung, sa totoo lang, yun naman ang iniiwasan natin yung ads eh. Diba? Yun yung mga tumatawag na Scammers din. Yung itong first quarter ng taon, maraming na nagtitip na, wag kayong sasagot dun sa kasi bukod sa scammer, yung iba parang nire-record daw yung boses. At saka yung ginagamit yung yes. Yung pag nag-yes, nag-confirm ka. Naka-record. May time na ganun mainit yung ganung scam. May naisip pa kayo, kahit in general lang, na etiquette pagdating sa tawag, sa phone? Wala na. Next. Kotse. Ayan, punta tayo sa kotse. Minsan mayroong iba sa pagtawag. May sinasabi ka ba, biglang bababaan. Ayun, sabi niya. Yun nga, pag ako, natatawa na ako sa matatanda Kumbaga, gets ko naman na wala na silang kailangan Nasagot mo na yung tanong nila. Okay na. Kotse. Paano sa panghiram ng kotse? Pwede. Sige, sa paghiram ng kotse. Sa daan din. Pwede ba tayo mag, kunwari, ikaw yung nanghiram at ikaw yung manghihiram? Sige. Ikaw yung nanghiram. Anong etiquette? Ikaw yung nanghiram at ikaw yung manghihiram? Ikaw yung magpapahiram. Kaya, isa yun Ikaw yung nanghiram. Nanghiram at magpapahiram. Nanghiram muna. Anong etiquette? Yung pag binalik mo, syempre, yun nga. Ang isa is yung basta full tank. masoli ng maayos. Tapos yun, sa gas. Ako nagpapagawa pag may bangga. Dapat lang. Ganun ba yun? Dapat ikaw mapapagawa pag nabangga. Basta hindi mabaho pag isa pa yun, Yung sa car wash kasi. Hindi ba ako pag hiniram? Tsaka kung gaano kalinis. Halimbawa, nadumihan mo ng talagang matindi. Di makakatapa ka ng edges. Tapos, nanghiram kami dati ni Nabab, may tae yung yun ang sabi ko. Yan sa kabila. Yun ang sabi ko. Lalabas na to. Di, lumabas na yun dati sa ibang episode. Diba, hindi nakikinig. Kung ikaw ngayon magpapahiram, linisin mo muna yung loob. Nililinis ko kasi baka ako nung makita Tatagal mo na yung ebidensya. Uy, may 1,000. Kaya ba? Naglilinis pag halimbawa, pero sa bagay, hindi, minsan pag yung biglaan, pero muna ng... Wala na, hindi na kaya. Kasi medyo madumi lang yan. Yung iano mo lang, medyo makalat yung likod. I-endorse mo lang. Minsan, kapag bigla na lang manghihiram, wala ka talagang choice. Wait, contact. May kukunin lang ako sa gilid. Saka sasabihin mo yung mga problema, baka biglang magulat siya na hindi na tumitigil yung sasakyan. Uy, yung kotse, medyo mabilis yun kasi mahirap tumigil. Mamaya sabihin mo, hindi, sa akin, hindi nangyari yan. Pag halimbawa, ikaw ang hihiraman, nag-e-expect ba kayo ng kung paano siya ibabalik sa inyo? Ano yung etiquette yung etiquette pag ibabalik na sa inyo? Nag-e-expect kayo na dapat nag-e-expect ka na full tank siya. Parehas. Pero hindi mo sinasabi, AJ. Hindi. Nag-e-expect ka lang. Ako hindi naman expect, pero nagiging pet peeve ko lang na Syempre pag may hiram na iba, may iba yung pwesto ng upuan, may iba yung side mirror tsaka yung review mirror. Minsan nagiging OC ako doon. So pagka every time na papahiram ako, paano ko na naman kaya ayusin yung... Sabihin mo doon sa umiram, ikaw na lang mag-adjust na. Huwag mo nang galawin yung mga... Balik mo sa dati. Kasi na-OC ako doon dahil parang bago ko makuha siya. Yun yung sunod na etiquette na naisip ko na as ikaw yung magpapahiram. Pasok ba sa social etiquette na magsabi ka ng expectation mo dun sa hihiram? Kung etiquette yon, as ikaw yung nagpapahiram, okay lang yun. Kasi ikaw yung ma-offend at the end of the day. Pero etiquette mo yung kunwari ganito, yung... Hindi, halimbawa, halimbawa, hiniram ni Arvin, full tank yan pagbalik. Okay lang yun. Pero nung hiniram, isang linya na. Hindi. Layo ng pinuntahan nun na. Kumbaga, papunta lang ako ng Mediatrix Papunta lang ako ng May di-deliver lang ako Hindi, pero yun nga kasi, yun yung... Kita sa mileage. Yun yung paraan kung paano hindi ka ma-offend as ikaw yung . E di kung sabihin
ayoko na pala. O, edi, smooth. Tapos na. Kaysa naman doon sa nahiram, sinauli, tapos may isang masama ang loob. Hindi ayos yung patas eh. Hindi yun. hindi na... Ginalaw daw yung rear view mirror. Ayun. Yung sa akin naman, kunwari, katulad kami sa barkada, yung mga biglaang, ay, coding pala. Ay, pwede palit mo tayong sasakyan. Kumbaga... Hindi ako nakalabas. Ikaw yung coding. Hindi. Hindi ako nakalabas. Hindi, wala namang coding sa lip eh. Kumbaga, kunwari, luluwas ka lang. Sa luwas. Pero biglang... Hindi, katulad, hindi naman sila luluwas. Kasi wala namang coding dito sa atin. Parang palit muna tayo. Sa Maynila. Joke lang. Hindi ako hindi nakalabas. Hindi naman tayo taga Maynila eh. Kumbaga sa akin, or parang short biyahe lang. Ako, syempre, hindi ka na mag-expect na lilinisan pa o ganyan. Parang, sige lang. Wala namang, kahit wag mo nang pagasan kung... malapit lang. Wala kung emergency. Sige, wayaan mo na. Kung dali mo na si... Ito, emergency pahugasan mo yan ha. Tsaka, emergency nga eh. Bawal nadugo ulo eh. Huwag yan. Huwag yun. Huwag mo naman gamitin. Papayaran ko sa madudumi. Magmamantsa eh. Kaya hindi ka na lang humiram. Sige, naman, transportation, yung mga public transport. Mga naisip nyo yung general na... Pila. Number 1, kung may pila. Wag sisingit. Kailan? Yung mga, yung... Senior. Joke lang. Ay, senior. Unahin natin ang senior. Unahin yan. Yung kapag ka may sasakay na PWD sa jeep, di ko yung nakaupo doon sa pinaka, malapit sa entrance. Umisod ka para makaupo sila sa bukana. Kasi sila yung magpasok doon magtulog-tulog ka. Hindi, mag-aabot ng bayad. Tapos dalawa lang kayo sa dulo. Di ba, etiquette na ikaw dapat na AJ, nandun yung driver, tapos magkatapat. Sabi, hintayan kayo kung sino lalapit. Pero nangyayari yun ha. Na-experience ko. Hinihintay na ikaw yung umuna para iabot sa'yo. Pero meron ako, hindi ko alam kung ako nga ba gumawa nun. Ikaw yun. Ikaw yun. Basta ang ginawa. Yung kupal, ikaw yun. Ikaw yun. Ang ginawa, yun nga, bakante, dalawa lang kayo. Ang pagbabayad na ginawa niya, bumaba siya, pumunta siya doon sa Ito yung jeepney driver, uy! Ginabot niya yung... Ayaw lang talagang mautusan. Hindi, mahirap din kasi yung umisod ng gano'n. Lalo nagalaw yung, o kaya kung tatayo ka naman, nagalaw yung jeep. Mag-iintay, malapit ako pero bumaba, wala pa sumasakay. Kung natin marami kayo, merong ibang hindi kinukuha yung hindi kita mo ng hindi pinapansin yung pagkuha nung sa akin naman, kung ayaw, parang, ganun siya eh. Okay na yung hindi inabot yung bayad kaysa binulsa yung suklay. May nakita akong ganun. Salamat. Meron din ako isang experience, yung sobrang tulog yung, pagod siguro yung pasan. Sobrang tulog. Asin talagang humiga na siya. Ako, Paano? Humiga siya. Higa ka. Tapos ako, syempre, nakahiga siya dito. Saan yan? Palipa. Sa tricycle. Palipa. Sa motor. Di umisod ako. Umisod ako. Asin tulog siya dito. Sa likod mo? Oo, sa kasi jeep? napahiga na siya. Teka, tawag dito, anong oras yan? Puno yung jeep para hindi ka makaipod. Hindi, Baka puno. Medyo konti. Medyo, kumbaga, bawas na ng konti yung... So hindi ka nakauso dito, kaya nasa kasi likod mo siya? ako yung nasa dulo ni. Doon sa may likod na ng driver. Check mo naman wallet mo. or hindi ka nakalipat sa kabilang... Meron... Sana yung utod ka para hindi siya puno na para makahiga. Hindi siya puno na hindi siya makakahiga. Hindi, kasi ayaw niya lumipat. Social etiquette. Kasi pag lumipat siya, mauhulog yung Puno. May tao sa kabilang side. Yun ba? Matulog sa biyahe? Yan. Social etiquette. Sagutin mo. Yung nag-record ng podcast. Tapos hindi nagsasilent. Ano number? Pangko, sige nga. Sige nga. I-connect natin. Tatanggihan ko na Pakinggan natin. Sabi sa inyo, 09178, bangko yan. Ang alam ko sa transpo, pag shotgun ka, katabi ka ng driver, bawal ka matulog kasi ang purpose ng shotgun to keep the driver awake. Pero pag nasa likod ka, yun. Naka-experience ako niyan. Tinutulugan. Yung ang pinakamalala ko yung galing kaming Quezon. Tulog yung
Ako yan, Henry na. Hindi ikaw. Hindi ako. Iba, sayang. hindi pa malala yung sa'yo. Mas malala yung galing kaming Quezon. Tulog buong Buong mula biyahe. Quezon hanggang Lipa. Ko. Parang ginawa ka talagang 5 driver. hours. Si AJ gising. Siya yung nasa likod. Yung sa bus, ayoko yung may tatabi sa akin na may kinakaing maamoy. Ayan. Di ba bawal naman nga daw magsakay ng... Di, may gumagawa. Nasa Pilipinas tayo. May nagtitinda. Tsaka may nagtitinda, di ba? May mga bawal lang. Yung iba parang mani Yung mga at saka vinegar. Mga ganun. balot. Yung cracklings, man. Ay, May maasim. cracklings. Yun, Tatabi bibiling sa'yo. ko pala yun next time. Minsan yung sa Buendia, pag kunwari magbubus ka, nahihilo ko pag yung may, di ba may katapat dati na Jollibee. Pag amoy spaghetti, amoy ganyan sa bus, parang ako'y nasusuka na. Sa bus, ang ayoko yung mga nag-iiwan ng bubble gum. Social etiquette. Bastusan. Ayun, social etiquette din sa transportation. Walang Di ba? So, siyempre, minsan di mo alam, meron pala nakakapit, makakapitan yung damit mo, bag mo. May kilala Sa ba buhok- kayo na may kilala buhok kayo matindi. nag-e-enjoy na kumukot-kot ng mga bubble gum sa ilalim? May kilala ka? Papangalanan ba natin yan? Nag-e-enjoy siya. Susukli. May issue kayo sa sukli. Na dapat may sukli. Hindi, papasok ba yun ng social etiquette? Na magbabayad ka ng buo sa umaga. Dapat barya lang. Sa umaga, dapat talaga barya kasi lalo na, intindi mo na, Personal kasi sila. Hindi naman sila parang company na... Hindi, dun sa mga hindi pa nakakagets na kailangan barya sa umaga. Parang Gamit na nila yun nung araw. Hindi, tsaka nagsabi na sa mga stickers dami ng barya lang paalala. po sa umaga. Pero on the other side din kasi, paano kung halimbawa, syempre, sweldo, lalo pag nag-withdraw sa ATM, buo yun. So, pero yun nga, social etiquette nga, pero dapat kung regular na commuter ka, Sa akin, kung naka-ready ka. Sa akin, kunwari, establishment, mga ganun. Dapat, meron. concern Oo. ng establishment. Kailangan yung ready panukli. na rin yung Pero may kapag- panukli. Pero kapag mga, Biyahe. drive, hindi, Sa palengke ba yan? ang isa ko naisip, hindi ako makatapos. Sige. Kumbaga, kunwari, pag batras ko, ina-expect ko dapat may panukli ka. Kahit umaga. Pero kapag hindi naman private, jeep na Independent. independent. Maintindihan ko pa dahil kasi pwede nagamit na nila nung gabi yung kinitan nila eh. etiquette ba yung hindi mo na lang suklian? Yung pag ugali. yung parang hindi, yung parang di ba, 1,000 binayad mo. Paano yan? Wala akong panukli. Akin na lang to. Yung mga nagwa 1, 2, 3. Ayun, etiquette din yan. Pero siguro at the end of the day, lahat sila sablay. Pero yun nga dapat kasi two sides siguro. Kailangan kasi ito medyo napansin namin na Observation lang. hindi. Lahat kami basta. Mandadamay na ako. Ako nakaharap dito. Yung medyo pansin namin nawawala yung empathy ng mga bagong hindi ba bagong sibol? I mean, bagong ugali. Yung mga ang parang masyado na focus sa self. medyo. Pero parang yung Yan yung hindi Aral Street, parang Aral Internet. Yan yung napapansin mo. Namin. Yun nga, yung empathy. Parang, ano mo na lang kung, basta yung empathy. Pero hindi ba siguro factor din yung, wala na yung face-to-face. Kasi ngayon natawa. Ayun nga, sa kumbaga, So, ilang lahat, percent na hindi sila ganun ka streetwise. tsaka na yung lahat, hindi na sila sanay sa personal conversation na parang, sanay ka, Wait lang, nailang ako sa hawak mo sa sorry. mic. Sanay ka mag-trash talk na kapag kaharap mo na yung tao, tapos Hindi mo matrash talk. Hindi, minsan napapatrash Wait lang. talk ka, tapos Check your messages. Sabi, piniem kita. yun. So parang iba yung nagigitla sila na may actual consequence pala yung sinasabi nila kasi kaharap na yung kausap. So parang naandun siguro yung factor na yun, kaya nawawala. Hindi mo naman masasabi na nawawala yung value. Siguro kulang sa training o exposure. Kasi nung bata tayo, di ba? Uso yung yung tag dito, yung papaluin ka ng Magagarote ka pag sinabi mo yan. Hindi ka nang upo. Oo. Diyan gala.
tumuwad ka na. Oh, shit! Tapos makikita mo nagtatanggal ng sinturon yung tata. Ay, kaya pag, Talaga magtatanggal na siguro. Pero ipapalo. kaya kailangan, pag nakita niyo si Eric, magpopo kayo. Kasi baka patawarin kayo ni Eric. Next question na po. Next area na po tayo. Okay na po. Tuwan! Ang rough naman yan, CJ. Madami pa to. Naman. Bilisan na lang natin. Madami pa to eh. Sa area, sinihan. Anong mga Yung first mga- nyo lang naiisip? Mga nagtataas phone. ng paa. Yan. Yung silent. Oo, tsaka yung liwanag din. Minsan din nakaka-distract din eh pagkatabi mo. Pero- Kahit walang tunog pero Anong pe? Hindi, pero nagpe-Facebook. may ina-advertise ng sinehan mismo. Mm. Kapag mayroon kang dalang bata umiyak, labas. Oh. Yun, mismo ina-advertise talaga nila yun. Oo. Pero parang Paano kung pag alam mo matanda yung lang, umiiyak na? nakakaiyak din. Umiiyak ay hagul ko na lang. Marley! Bakit namatay si Marley? Sa first date pa, no? First date. Marley. Okay lang yun na, nahikbi-hikbi eh. Pero yung nasigaw na. Oo nga na. Yung hirap nga manood pero pag halimbawa kayo may anak. Tsaka yung magdala ka din ng may Pagkain. maamoy. Maamoy din. Oh. Pero pinagbabawal din ata Tsaka talaga. yung maingay, yung kunwari, chips. Oo nga, no? Saka yung Chips pa naman madalas yung kami uupo nila. kasi hindi mo upuan. Yan! Ito talaga ang ibig ng topic na yon. Hinihintay ko. Alam mo yun, yung pumila ka ng mahaba. Shoutout mo na yan. Tapos gumising ka ng maaga para makapili ka ng magandang upuan. Ang saya-saya mo pang napili. Alin kaya? Oh, Alin ito. kaya dito? Alin di, parang ang si Tapos yung kaibigan mo kakampihan pa yun. Sorry na. Parang ang si Sheldon, yung namili ka. Ito ang pinaka-optimal na pwesto para sa audio, sa aircon, at saka sa viewing. Pagdating mo, may nakaupo. May nakaupong mga high school. Yung sinehan ba dito, by number na rin? By number na rin. High school, tapos sasabihin sa'yo, iisnabin ka nung sinabi mo, upuan namin yan. Baka hindi sila aware. Anong oras yan? Parang Tanghali, first. mga tanghali na. First screening. Kakilala mo ba yun? Hindi, bakit Kakilala may niya high pala. school doon na Oo nga, walang no. ano? High school ba yun? Or college? Baka college. Siguro. Baka Social civilian etiquette. Hindi ba yun? Bakasyon yun? Hindi ko... naman. Holiday? Hindi ko sure. Bakasyon pa yun eh. Wednesday kasi sure eh. August. Wednesday kasi yan. Baka Babakasyon. Kahit na! Walang bakasyon ng social etiquette. Bakasyon kami eh. Ayun, oo nga. Pero dati, nung wala pang pilian, Na upuan. First come, first serve. First come, first serve. first come, first serve, no? Social etiquette kaya yung pag nakita mo, nag-CR. Huwag mo namang aagawan. Tapos pag dumatay, magtutulog-tulog ako. Yun, lumabas. Maghahalikan sa CR. Okay, next tayo. Kainan. Ayan, bilang isang Hindi, parang ganun din. Kung may pila. pila may din. pila, ganun. Yung sa amin ginagawa namin as much as possible, yung pagkatapos kumain, nakaayos man lang. Hindi yung basta iiwan ng Parang gayon. Playgo. Para kumbaga ilalagay na lang nila sa tray. Ako pinuputol ko yung stick para Para Hindi hindi maulit. Para hindi maulit ni ano pangalan? Si Kaba. Malayo naman Oo, Malayo. Hindi niya magigets yun. Okay. Okay. Okay, next. ano yun palipat-lipat ng pwesto kaya siya Hap siya ng hap dito, eh. sa Mabini minsan, tapos minsan nasa Nasa Granha. Park. Usahan namin yung si Kaba. Pag sinensor ko yun, ang masesensor lang yung ba. Aray ko. Hindi, sige, nga, wag kayo, etiquette. Yun agad dinugtong mo.
Ayaw nga, no? Hayaan mo na. Street foods na lang. Sa street foods. Street foods. Sa street food nga, yan. Yung isang social etiquette, yung wag ka magdo-double dip. Diba? Wag ka magdo-double dip. One dip only. One dip lang. O kaya yung honesty mo. sa... Yeah. Honesty ng nakain. Nakailang quick ka na tapos 20 pesos po. Oo. Pero ang galing nga, no? In fairness, ang honest nga ng mga tusok-tusok. Ano pa sa kainan? Yung maingay, okay lang ba? Yung depende sa lugar din yung parang yaw-yawan. Wala, kung yung ganun talaga utensils nila, wala kang magagawa. Di, Vincent, di ba yung pag naghahati? Yung lagutok na sa plato, ganyan. Hindi. Parang table manners pa rin. Napag-usapan na natin yung tipping before, no? About sa tipping. May social, meron din yun, no? May social etiquette din. Pero hindi siya basta hindi siya widely accepted sa Pilipinas. Sa ibang kultura. Sa Pilipinas lang. Hindi, I mean, ang tipping ay... More on Western. Hindi nga Western. More on America lang. As in USA lang. Yan ay problema ng USA. May issue sila dyan eh. Required kasi, no, sa kanila. Ang tip. Nagiging concern na nga siya ng nasa Senado na lang. Required ba? Pero ang napansin ko doon, di ba nagiging required na. Karamihan doon, kumbaga sa nagsimula na ganun din industry. Kumbaga, maluwag silang magbigay kasi alam nila yung trabaho nung sa food. Parang, kunwari, naging trabaho ko din yun. So, alam ko yung dinadanas nila. Tapos, yung ngayon time na to, may pambigay naman ako. Makapagbigay. Hindi, nila naka-fix na yung percent. Tapos, bukod pa ang service charge. Bukod pa. Kaya tapos pa? Hirap. As in, ang tipping doon, minsan 20%. Nang kinain mo. Grabe. Malaki. Laki pa sa tax. Inflation pa naman doon. I mean, tayo, buong mundo. Pero, ramdam ng mga nandun din. Marami nagre-reklamo kasi sabi, bakit ang tinitira nyo ay yung customer? Di ba dapat yung management, yung business at na hindi magpasahod ng... Sige, ibang topic na yan. Baka may maisip pa kayong ibang area. Nyo lang, suggest nyo lang. Ito, sa weddings. Mga social etiquette sa weddings. Parang more on... Ano tayo? Prod team? Attendee? Oo nga eh. Hindi, kayo. Kung ano sa... Hindi, yung sa dress code. Kung ikaw imbitado ka. At least, wag casual. Sinabi na, kunwari, si bride lang yung naka-white or si bride lang yung naka-light colors. Or may sinabi na dress code, blue. Kunwari, blue and yellow. Kahit maaari may touch na. Kasi kita sa picture Kumbaga may visualize din yung couple na ganito yung gusto kong itsura natin lahat. Tapos pag ikaw nakakulay orange, parang... Sinasabihan mo na ba kami ngayon, Bob? Basta gusto ko naka-orange kaya. Yeah. Sinasabihan na pala tayo ni Bob. Orange yung... Go orange kami? Ito medyo... Nagtatanong ako. Ito medyo sa point of view nating mga shooter. Yung yung wag kayong haharang sa gitna, lalo na yung sa yung trending ngayon. Yung sa mga entrance sa aisle. Kayong haharang. Nakita niyo ba yung pinigilan mo si tita? Yung nag-e-edit na yung kunwari may hawak ng cellphone, pinapalitan ng manok. Ayun, pinapalitan ng kanong hawak. Kasi medyo nakaka-distract ng... Papasok kaya yon one day sa social etiquette na wag mag-phone? Hirap sa concert sa Japan, lahat ng attendees kinukuha yung phone. Hindi ko alam kung kinukuha o sinasabihan. Hindi, yung katulad sa casino, di ba nag-i-issue sila ng mga stickers. Pero yun nga sa concert, pag nanood ka ng mga concert doon, wala kang makikita nakataas ng kamay yung phone. Naglalabas ng phone. Ayun pala, may napuntahan kami na isang comedy bar na from the start naman, nagsabi na sila na bawal i-record yung performance, yung parang skit nila, bawal kunan. So, pati yung ibang employees nila, pag yung kunwari may sumisimple, o kunwari hindi nakaabot dun sa intro, so nakakatuwa na ganyan. Siya sabihan naman, ma'am, pausa po ng cellphone, ganyan. Pero kailangan,
Mahirap. Maganda sana yung concert, wedding. Enjoy nyo na lang ng yung moment. Ng live. Tapos may nagsushoot naman panoorin nyo na lang. Lalo na nga sa wedding, parang ang nakakasira kasi siya sa photos at saka sa videos pag may mga nakagano ng camera, may mga nakataas na camera. Ang pangit sa kuha. Kaysa, alam mo yun, mga bisita, kita mo yung mga facial expression nila nakatingin dun sa bride, sa groom. Nawawala. Sa Candids, mapapanood mo sa Candids, nagsiselfone. May mga nagpo-phone Sa church, marami bang may mga social etiquette sa church? Parang marami. Parang sa sinihan lang din. Huwag ka magtataas ng paa. Hindi, meron sa Catholic. Meron sa Huwag ka mga agaw ng puwan. Huwag kang kakain ng may amoy. Sa loob ng simbahan. Sa Catholic, ang bawal ata yung tatawid ka sa may altar. Yan, may mga ganyan no? Bawal din yung... Yung, di ba, usually, parang pagdadaan ka, magsa-sign of the cross ka. Hindi, parang nagbabaw. Etiquette ba yun or religious thing yun? Old tradition. Bawal, yun, di yung tatawid. Tapos bawal din yung... Tataas. may moment lang Tatalan. na pwede kang umakyat dun sa platform. Hindi ka all throughout dapat nandun sa platform. Pag kunwari, nagsushoot tayo, kinakausap ko parang feeling ko yun parang sister or something. Sabi, ma'am, hanggang saan kami pwede? Or pwede po ba ako dun sa... Tumaas. May mga ganun. Pero, ano yun? Social ba yun? So, etiquette ba yun? Or something about tradition? Sa tradition, no? Yung sa akin. Yung disrespect etiquette ko na... nagpaalam lang ako na... Pero, yun nga, social etiquette or respect mo dun sa tradition. May mga bawalan naka-short saka sleeveless. Ayun. May simbahan na napunta kami dati sa Cebu na ang kasama namin mga babae spaghetti. Turistang itsura. Two-piece. Mayroon sa labas mayroon sa labas sa parentahan ng balabal. Rent nila yung balabal. Para yun ay papasuot. Para makapasok sila. Kasi kung hindi nila tatakpan. Galing. Di ba sabi mo si Migs nung sa San Jose Church? Naka-shorts. Hindi sa naka-shorts yata siya o may tattoo siya o parang napansin siya nung isang nag-head na parang sister. Hindi ko alam kung anong term. Ano bang tawag doon? Layman. Babae? Madre. Laywomen. Basta lay person. Laywomen. Yun, parang naano siya kay Biggs na tatuan. Parang medyo uminit ang ulo. Mainit sa mata. Oo. Parang sa akin, parang naging stereotype parang, si nanay. hindi ba kayo tutuwa na nasa loob kami ng simbahan? Oo nga. Hindi, pero ang sa akin sa ganun kasi, sila yung may establishment. So, yun yung gusto nilang theme. Oo nga. May tattoo yung tao, anong papatanggal mo? Hindi naman. Siguro, Rent ka ng balabal. Hindi, siguro ganun. Hindi, may nagbebenta ng sleeves na Hindi, siguro kasi di ba may alam ako na establishment na pag doon ka nagwo-work, kailangan mo lagyan ng band-aid yung tattoo mo. May mga ganun nga. Tapos, o kaya pag talagang halimbawa sleeve ka, hindi ka nila tatanggapin. May ganun practice. Lalayo to pag sinabi ko, church sila dapat open sila sa lahat Hindi may limit yun Parang may limit hindi yun tanggap ang sinners doon. Hindi tanggap ang sinners. Hindi. Parang sinners ang tingin hindi nila parang tingin kasalanan nila. Sinners ang may tattoo? Kasalanan nila. Sinasabi mo bang sinners? Hindi ko sinabi. Hindi, ang masama pa nito, sinners pa hindi nila tinanggap. I-mute mo na yan. I-mute mo na. Mamit na nga ito. Hindi, kasi pero gets natin yung pagbabawal nila ng maikli ang suot. Di ba? Kumbaga, gets natin na meron talaga silang standards na gagawin. Ano din kasi. Etiquette ba? Sa podcast. Don't talk when your mouth is full. Hintayin po natin si Hegi. Social etiquette. Ikaw mo, parinig mo. Considered kasi siya. Hold sa Formal gathering. Yung simba, yung misa. Simba. Yun nga Yan lang. May naisip pa kayo sa weddings? Parang minsan may something yung sa mga sa speech. Or basta parang isang etiquette. Meron ako. Ayan. Pag nanonood ng SDE na,
doon nagpapaalam yung mga bisita eh. Yan! Ay, nanonood yung kawalan. Ayan, Papaalam speaking na of, kami. yung ano tawag dito? Tapusin nyo yung program. Ayun. Di ba? Oo, Tapusin yung Hindi program. na yung sa SDE. Social Kasi syempre etiquette. sa side na natin yung supplier. Yung sa side na lang nung Bride, nung couple. Eat and run yung yung mga itan na dito sa Oh. probinsya. Sa probinsya siya talamak eh. Ayan. Sige. parang ano eh, parang krimen. Talamak. Parang krimen eh. In behalf ng mga couple na kinasal, para sa kanila to, nyo! Para sa mga umalis agad at hindi tinapos ang program. Pag na-clip yan, pwedeng sa mga couple, mura. Di-delete ko na yan. Pero yun nga, yung pag umaalis Kumbaga, agad. Kahit hindi sa wedding, matuwa ka dahil inimbitahan ka. Oo. Hindi pumunta Appreciate ng mo yun. hindi pumunta ng ceremony. Pupunta ng reception, Para sa reception. pagkakain, Mm. aalis na. Talamak yan dito sa atin. Yung siguro din, isa pang social etiquette, pag halimbawa sa kasal, parang wag mo sasapawan. Wag mong agawan ng highlight yung couple. Kasi araw nila yun. Uy, daming ganyan. Madalas ko makita yan sa iba bansa. Yung may nagpo-propose sa Nag-propose during dun sa wedding. Oo, kinain yung Nawala yung spotlight dun sa bride. May bride ata sa mga nakita ko may isang Diba? yung nagalit na bride. Yun na yung extreme Extreme na Maraming example. nagawa nun, Marami akong napapanood. May mga nagawa nun. Madalas ang nakikita ko western. Mga kapatid nila na nag-propose yung boyfriend, ganyan. Sapaw. Sumasapaw. Now, siyempre, shooter, kukunan yun. Oo. Di mo bayad. Hindi na kami bayad dun. Sa sa social media, parang maiba, pang isang episode din, pag, Sa social media etiquette. O sige, example lang. On the top of your head, anong maisip nyo na etiquette sa social media? Mangupo ka. Siguro sa akin yung Habang nakikipag-away, Kung may- opo, hindi po. kung may ipopost ka, kung may ipopost kang photo na halimbawa may kasama, siguro hingin mo muna yung permission na, uy, kasama ka dito sa photo na to. Oo, sabi Okay lang, ipopost ko, naka-login kasi ako. Para ganun. Ano mo na, #throwback. Pwede. Oo, di ba? Kasama siya. Alam ko generally naman talaga bawal kumuha ng photo or video ng walang paalam. Sa hindi sa pag public hindi. Hindi, may parang kung bawal man siya, parang ang hirap ng pigilan. Parang Hindi, yun nga. Hmm. Kumbaga, alam ko nung unang panahon ganun yun na bawal. Bawal. Kailangan mo yun yung parang proper etiquette. Etiquette siya, pero hindi na yung practice ngayon eh. Ngayon Ang alam ko pag nasa public space ka, Hindi, kailangan gopings ka Hindi. para okay lang na nagpipicture ka. Kasi pag nadidiscriminate ang tao sa itsura na bastos to. Hindi, I mean, halimbawa, Pero pag gopings, ay si kuya. kapag, halimbawa, yung mga photojournalist, yung mga nag-street art, nagpapaalam sila. Oo, Kasi, naman. siguro kung, paano ba? Siguro lalo na pagkakakitaan or balak i-publish, dapat siguro magpaalam. Yun siguro yung kasi hindi mo naman mukha yun. Yung bang, kailangan mo i-credit yung Yan! nag-photo. Kailangan ba yun? Sa akin, oo, so yun. Ang dami na Diyos ko po. Lahat ng Pero yung gumagamit ng CTTO. yung mga tamad, yung mga parang tamad na hindi na sira nire-research kung sino, CTT na lang. Yan. Oo nga. Tamang credit. Parang malaking issue din yun na basta mo lang ni-repost. Ang dami nagalit din before. Hindi, ang masama pa nga, hindi lang basta nire-post. Da-download nila yung Clip mismo. yung clip, Oo. i-upload nila ng mismong sa kanila. page. Para yung Monetization. tsaka yung mileage nung post sa kanila nagge-generate. Pero hindi ba, on the flip side, hindi ba may fault doon yung hindi naglagay ng watermark? Hindi, kahit mo. Hindi. Hindi, Kahit paano maglagay kung ka ng hindi siya watermark. naglalagay Ito, talaga? naglagay ka ng watermark dito. Cut mo yan. Ito lang i-post mo. Hindi, kaya nga maglalagay ka ng watermark doon sa place na hindi... Hindi. Sira na yung sa video PC mo. Sige, nun. sira na Sira ano yung mo, video mo nun. Kunwari, yung art mo. Gitna. Nilagyan mo ng watermark yung Yung gitna. papangit yung art mo kasi Hindi, nga doon mo pinato para halimbawa, yung nakikita kong iba, halimbawa, nakapost na ganun. Nandito sa kamay. Kumbaga, naka-embed. doon pwede sa na art mo. i-edit din nila yun eh. Hindi, tsaka pero, meron man logo or wala, ang original na mali pa rin talaga is yung kumuha ng clip mo. Kung sino yung nagnakaw nung clip mo, nung video mo. Mali yun. Kasi, kumbaga,
worst case na nga yun. Actually, ang pinaka pwede mo lang gawin yun is kung ipapaalam mo, then credited na dun galing yung video. Pero kung kukunin mo nang walang paalam, meron man yung, watermark or wala, mali yun na hindi mo siya i-credit. Para din nagdanakaw ka ng oras at sa idea ng ibang tao. Parang tayo, di ba? Pag meron tayong Reddit from Reddit episode, sinasabi natin kung sino yung user na nag-post, sino yung masama ang comment. Kanino yung comment galing. Kasi as much as possible, i-credit. Para hindi rin tayo ang masisi. Hindi lang tayo na social etiquette. Social etiquette. Oo nga, maganda yon sa social media. I credit to the owner. CTTO. Ano ang pangalan nito sa si web website. Ito, sige, bigyan natin ng floor kay Heki. Sa games, may social etiquette ba sa games? Heki, bahala. Okay. Phone mo na ka. Go, Heki. Ano social etiquette sa games? Habang nakain si Heki, yung isang alam ko sa games, yung kung may idea naman lahat sa loot, yung nadadrop sa reward. Anong etiquette dyan? Huwag mong kukuhanin yung kill ng iba, yung loot ng iba. Hindi ba yung split? Parang group effort naman. Hindi kung group. Pwede ka sa online game. Kulang ako ng ganito. Online game. Oo nga naman. Baka nga naman piko. Kasi online games. Huwag mong pupulutin yung pambato na. Kailangan kong linawin kasi ayan, social etiquette yan. Matagal na akong din nakaka-experience ng online. Puro single player game. So hindi mo kailangan ng social etiquette. Hindi, wala ba within yun the game. Halimbawa, pag single player, bawal ba dun yung i-spoil mo na, dito kayo dumaan, may mga secret dito. Or okay lang yun naman hindi lang sa online, hindi lang sa games, kasi applicable yun kahit sa movies o kaya sa series. Huwag ka mang-spoil. Pero so hindi siya... Sa single player, social etiquette yun? Sa mga single player games. Lalaroin din AJ yung game mo. Ituturo mo yung... Ang ginagawa ng ibang mga players, nagsha-shutdown sila the day off sila sa social media para hindi sila ma-spoil. Umaalis sila sa Reddit, sa YouTube, ganon. So meron nga, may social etiquette na ganon. Hindi mo masasabing social etiquette kasi hindi mo mapipigilan yung... Hindi, halimbawa, kayong dalawa lang ni... pero kung kami, as Arvin, may social etiquette ka na hindi ko ikukwento sa kanya na ganito yung mangyayari dyan. Ganito kailangan mong daanan. Unless hindi siya magtanong siya, saan ganyan, paano ko tumakuha? Ayun, pwede kong sabihin. May ganun din. Tapos yun nga, yung sa online games, yung about sa loot, may ganun nga. Depende na sa mga games. Kasi kunwari, katulad kami nakapaglaro kami ng COD. Ngayon, kumbaga... Cash on delivery. Cash on delivery mobile. Yung kumbaga, pag napatay ko, kumbaga yung gamit niya. Sa'yo yun. Kasi ako umubos ng bala ko para maano siya. So, kunwari, sasabihin ko lang na, bala lang kukunin ko, baka may kailangan kayo. Yung concern sa loot, depende sa games yun. Yun, tulad nun. Kasi yung isa namin nilalaro, Monster Hunter, ang looting system doon, iba. So, kunwari, meron tayo hinant na monster. Pag napatay mo yun, natin, as a team, split yung makukuha nating loot doon, magkakaiba. So hindi ka makapili. Hindi ka makakapili, plus hindi mo makukuha yung kanya. As in, may makukuha siyang iyo. Pero pwede kayo mag-trade after. Hindi rin. Kaya gusto dati ni Eric maglaro noon, kaso hindi siya makalaro dahil parang walang economy na concern. Pag naglalaro kasi ako ng game, gusto ko yung pwede benta ng monetary yung items. Parang Ragnarok. Yun. Hindi, actually yun yung issue doon. Kaya yung sabi ko kanina, huwag ka mag-loot ng iba. Kasi binebenta may monetary consequence. Kasi yung iba ang ginagawa nila, sasali sila sa party. Siyempre yung nakalagay na loot system doon, share all. So pag namatay yung boss, yung mismong enemy, una-unahan kayo. Ayun. Sige. Meron namang iba na yung party leader yung makakakuha, siya yung magdi-distribute. So depende sa system nyo kung ano yung paano distribution. Yun yung etiquette nun. May isa pang etiquette doon sa pag mga player pag multiplayer games. Ang doon yung minsan nagpapabuhat ka lang nang hindi ka nagsasabi.
Paano nangyayari yun? Kung natin, may mga may kinakalabang monster. Nasa gilid ka Tapos magkaka-party kayo. Wala kang ginagawa. Tapos syempre, minsan hindi na napapansin ng ibang players kagulo na na wala ka palang ginagawa. Yun. Tagapulot ka lang, no? Kada may napapatay. Or nagpapabuhat ka lang. Experience ka lang. Yung sa tanda ko nung yung panahon pa ng Counter-Strike, yung bawal ang tawag doon? Comsat ba tawag doon? Yung sisilipin mo yung monitor ng katabi mo. Diba, Boso. May isa pang term isa pang ginagawa. Ano ang tawag doon? Yung hack? Aimbot? Hindi. Camping. Parang nagka-camping. Camping. Yung hindi umaalis. Yung nag-aabang ka lang. Sniper pa yun. Usually sniper eh. Pero abangers. Speaking of sa mga bot, yung hack na kung tawagin. May mga kula sa Monster Hunter ulit. Kasi yung Monster Hunter, pwede mo siya laro yun as single player, tapos pwede ka rin multiplayer. Kasi sa PC, pag nilaro mo siya sa PC, mas open kasi siya for modding. So, yung iba, dahil minomod mo na, marami ka nang pwedeng gawin na parang madali mo na makuha tong gamit or nag-min-max ka. Kasi na-modify mo na yung character. Nag-min-max ka. Ang social etiquette kasi doon, kapag ang kalaro mo ay online, hindi mo mga kakilala, huwag kang gumamit ng mods. Pero kung kunwari tayo, magkakaibigan. Pwede. Tayo lang. Total, tayo lang naman yun. Di, sige, mag-mods tayo. May mga social etiquette din pala. Yung yung regarding dun sa Counter-Strike na camping, ang tanda ako dun, kasi dati may computer shop ako, tapos nagpapa-tournament kami. Ang concern dun, natakbo yung oras. Natagal yung Oo, kung halimbawa, kasi ang mangyayari doon, yung matatalo, siya yung magbabayad ng lahat. So yung iba, ginagawa nila, binabatukan talaga nila yung pag nagka-camping. Dapat sa oras lang yung babayaran ko. Ayun, kumbaga parang... Ikaw, may binabayaran ka para mag-camping. Para humaba yung oras. Bugbog siya eh. May nagka-camp kasi doon sa likod nila. Mabubugbog siya paglabas niya ng computer shop. May time naman yung si Counter-Strike, kumbaga parang tanda ko nun, parang mga 10 to 15. May minutes nga. Pero hindi na yun dapat sagad din kung lahat kayo naka-assault weapon. Para mga 5 minutes lang dapat per round o 3. Kasi so good kayo lahat Pero pag may nag-camp talaga na isa, mauubos yung oras. Eric ko na rin nasa ano nga yun yung tapatan. Pero kapag kapag deathmatch ka tapos 15 minutes hindi pa kayo nauubos. Sabi, malan dyan to. Posible yun. Bobombahin na kita. Bawal bombahan, bawal flash bomb, bawal lang ganito. Parang kayo maglaro. Knife lang. Masaya na doon yung owner, yung computer shop owner. Kasi natakbo na kayo. Yun yung set of rules nyo Basta magbabayad kayo. May parang ganyan sa Tekken. Yung parang yung paulit-ulit na combo. Parang yung iba kaya bawal yun. Yung kay Lay, yung umiikot lang sa ilalim. Tsaka si Eddie Gordo. Si Eddie. Yung gano'n na Di ba parang inaano nila minsan yun? Wag mong gagawin. Ewan ko ngayon kasi may bagong Tekken. Pero sa Tekken, sa mga fighting games, meron talagang mga characters na binaban sa tournament. Binaban talaga siya. Siguro doon papasok nga yung etiquette. Kasi politeness. Talo daya yun hindi ka na makagalaw. Meron din ba sa Tekken na yung pag halimbawa yung sa nakarami ka na ng panalo, yung pinagbibigyan ng isa? May ba yun? May ganun bang? Hindi ko alam sa tournament. Parang more on sportsmanship na yun. Parang nasa sayo na yung kung pagbibigyan. Parang kay Efren Bata Reyes, may plus na siya. Yung sa amin sa soccer, yung pag may football sa football. Basta football, Spanish football or soccer. Shout out kay coach. Yun. Hindi, alam mo, may na-injure. Shout out mo naman si coach. Hi, sir. Hindi coachy, hi, sir. Salamat, sir. Hindi, tawag dito. Alam mo, may na-injure o sinisipa namin palabas yung bola. Kala ko sinisipa yung injured palabas. Lahat, tulong-tulong ay sinisipa sa palabas. Yung injury niya. Lumala yung nasipa na kaya na-injure. Kaya bola. Hindi yun, para matulungan. Mag-time out. Kasi parang pag nakascore ka, na may ganun, parang hindi siya maganda. Kahit yung injured kabilang team. Hindi, lalo na pagkabilang team. Kasi, sige, mamaya. Meron pa ako ibang nakikita na hindi ko lang alam kung ano nangyari doon. Basta pag naka-goal lang isa,
na parang medyo, yun nga, hindi pasok sa social etiquette, pinapag-goal nila. Parang sa kabila, para libre. Oo, parang ganon. Or sila na mismo, baka naman nasa rules sariling goal na. Hindi, wala sa rules yun. Wala. Parang social etiquette nga, sportsmanship ang dating. Kunwari, isa pa, meron ka sa basketball, yung mga tambak na, tapos yung last 3 seconds ititira. Kay Arvin naman to. Mga unwritten rule daw na ano. Paano ang social etiquette sa basketball? Depende yun sa NBA, saka mga pro basketball. Parang nababastusan sila pag mga last 40 seconds, tambak na, tapos mag-aano pa. Nag-score ka pa. Points ka pa. Nagagalit sila, nakikipagsuntukan sila sa mumurahan sila. Pero kung FIBA yun, required umiscore kasi magke-carry over yung score mo sa next game May ganun? Kailangan lamang ka ng si Thanasis. Para sa whole season, kumbaga. Parang ganun. So, depende din sa kung saan ka naglalarong liga. Nakaka-visit kasi yung 4 points? Akala ko nakaka-visit yung 4 points. Parang, ba't ka ma-offend? Tambakan na eh. Kumbaga, okay lang yun. Depensahan mo pa rin. Doon nga lumalabas yung sinasabi ni AJ na soft yung... Pero ikaw, anong opinion mo doon? Dapat talaga, kung tambak na, wag mo nang shootan. Pero hindi ba both sides yun? Natambak na kayo Bakit ka pa lulusot ng isa? Gagalit din kasi mga nagsusugal Sabi, walang Diyos tama na sa ending Pero, ikaw ba magagalit ka? Parang ako, kung talo na naman ako. Wala. Hindi ako. Kung may tayakan ako, wag mo nang paano yan. Kumbaga, ito yung numero mo. Huwag mo titira yan. Pero nagagalit din ba yung yung halimbawa, kayo ang nakatambak sa kanila. Tapos yung tambak, umi-score pa rin, 10 seconds na lang, dumadakdak pa rin. Wala na silang pake. Madalas mapikon yung talo. Yung talo. Hindi, pero natatambakan pa. Hindi ba parang frowned upon naman talaga yung overkill? Hindi ba pasok na sa overkill yun Hindi nasa playtime ka pa rin Hindi, pero sobrang lamang nyo na parang hindi nyo naman... Parang nag-showtime ka ba? Mas naasar sila lalo pag yung ang ginawa nung way of scoring na ginawa nung kabilang team na lamang yung pang-showtime. Nag-showtime pa, yung inikot pa yung bola. Parang napapahiya sila Parang nakakabastos. Yun na nga. So, nababastos. Pero di ba sabi unwritten rule? Wala namang rule. Pero yun nga So may nayayamot, may etiquette na parang nabe-break somehow. Pero politeness kasi yung usapan dun. So, ewan ko. Hindi, wala sa akin, okay lang yun. Bawi na lang next game. Nagpatalo kami. Patae-tae kami. Speaking of patae-tae, last area natin, sa bahay. Pag tayo sa bahay mo o bisita ka, bahay ng iba? Pag bisita ka, pag gagamit ka ng CR, i-flash mo naman yung... Kasi may nangyari sa amin lahat. Hindi nag-flash may one time, yung kinasol. Kaso, syempre, nagka-problema yun. Wag na yan. Alam ko yung kwento na yan. Wag yan. May, yung kunwari, bibisita sa bahay, wag ka na mamula ng bidet. Walang bidet. Ay, walang bidet. Pero yung kanina, maganda yung example ni Heki, yung pagbibisita ka, may dala ka. Na tissue? Napambuhos. Tabo. Para mo na sinabi, walang tissue kayo Wala ganon. Chinelas. Yung tinatanggal yung chinelas. May mga ganon. Hindi, depende parang, sa house rules din. Hindi, feel yun, by culture yun. Ako nagugulat nga ako, may ibang nagtatanggal ng chinelas pag nabisita sa amin. Ba't kayo nagtatanggal ng chinelas? Sanay sila na. Sa experience ko, ganon yung house etiquette nila. Ganon ang house etiquette ng parang ordinary Filipino. Hindi tayo magpapasok ng chinelas. Hindi tayo magpapasok ng chinelas galing sa labas. Tapos mayroon kang chinelas na pang loob lang. Pero sa West, pinapasok nila yung sapatos. Asians lang ang may gano'n. Mostly Asians yan. Hindi, kunwari, ikaw naman ang tatanggap. Parang, sige, pasok nyo na. Para komportable din sila. Pag ikaw naman ang may-ari ng bahay, social etiquette ba yung or pakitang tao? O yung yung ang ipapagamit mong mga gamit yung mga ganda? Ganun yung mga
Mga So, yun mga na nga. older generation. Mga ano mga Hindi, iba pa nga. Gagamitin lang yung magaganda pag fiesta. May bisita. Yeah. Pag fiesta, hindi pa nga Ilalabas- pag bisita. Ilalabas yung kanilang mga top up Di na ka, pag gano'n eh. yung mga Pag ano yun, ganyan. social etiquette ba yun? O pakita ang tao? Kapag bisita, yung normal day, mid-range. klase pa kapag fiesta, yan, top of the line yan. Top drawer. Kasi may sineselebrate eh. So, pwede ka naman. magandahan. Lalabas mo yung mga porcelana. Ayan. yung kunyari, may nag-ayos na PLDT sa loob ng bahay nyo. Madalas pinapakain nyo ng At least merienda, no? mga Tsaka pag steaks. din nun, kapag ikaw yung bisita, pag pinakain ka, kumain ka. Oo, minsan ganun din. Minsan kahit ayaw busog ko. na mo. Nakakabastos ba yun? Pag ganun? Lalo na, hindi. Kina AJ, Hindi, minsan na dalawang ano yun eh. Kumbaga, depende kung na talaga pinaghandaan mo, tapos nagluto ka, Oo, nag-effort yan. ka. Tapos, di na po. Ako Kumain ba- na po kami. Siya, ako na lang kakain ito. Yan ang experience ko kina AJ. Ako, ang ginagawa ko lang, nasunod lang ako kay AJ. Kapag sinabi niya, hindi, sa labas lang kami. Di, sige. Sa labas ka. Sabi mo, Pag halin sinabi si ni AJ, AJ na may dito pagkain kami na dun eh. kakain, doon kakain. Ang hirap din nga. Paano nga yung Ako- magdadala ka ng ulam? Tapos ako normally, hindi. Counterpart ng ulam. May Ako dalawang normally, kalabaw. hindi man ako nakain ng isda. Oo. Pag naghanda ng isda, sige, hindi Oo titikim nga, ako. no? Paano pag Kakain ako allergic nun. ka dun sa hinanda? Pag allergic, huwag mo talaga Oo, kakain. bibigyan mo sila ng problema eh. Pwede, may mani. Mani lang yung kayang i-offer nung ano. Yung mga specific na naiisip yung social etiquette pagdating sa culture. Diba't ibang culture. Ito, example lang, naisip ko agad yung sa Japan. Yung pag nahigop ng sabaw, pag mas malakas, mas okay yun. Oo, kasi Ibig sabihin, masarap. Masasarapan. Oo. Yung ano dito sa pero atin, sa atin, parang pag boss, ang baboy naman kumain nito. Ang pagkakabargas. hindi, sa atin yung pagmamana, ewan ko kung ma-retain yun. Yung Sa Pinoy lang yun no? Sa atin lang sa- yun, yung mano po. Yung pagsasabi ng tabi-tabi po. Pero teka, ang pagmamano ay sa Pinoy, pero di ba Social meron Hindi. Chinese movie na mano po ang title? Hindi, Tagalog yun. Chinoy. Hindi, I mean, pero Chinoy ang niya. Oo. Ang kwento Chinoy. about sa Chinoy, pero mano Baka po. Di ba sila ano yun? Sila Chris Shasha? ba yun? Aramina. Chris Di yun? ba Aramina yun? Iba ata yan, Steve. Anong year yan? Anong year yan? Mano pala yun. Labas ako. Mano Aray ko. Guys, ganito po sila kapag nakakalimutan na po nila. Ay, camera. Record pala, naka-record. Ay, Sabihin, ay. komportable na po sila talaga. Iba yung mano sa isa yung mano pa. Mano pa naman ang sabi ko, mano pa. Oh. Paano ba? Kasi maraming mamanuhan. Tsaka parang Group eh. pamano pa. Mano pa. Dinig ko yung 8. Madiin eh. Ano pa? Ano pang sa ibang culture? Ano pa? Ano ba? Sa ibang Ibang culture. dialect yun. Ibang dialect. Hindi, yung tawag dito yung sa pagmamano. Ang Asians talaga is may respect sa elders o ganun. In any kind of form. Kasi halimbawa sa yung mga Chinese, alam ko bao o something. Yung Eastern, mga bao. Di ba Japan Eastern, laging- East Bao, Asians. yung sa Japan talaga bao talaga yun. Pero May level pa nga yung yung kung paano yung bao eh. Yung isa pa, yung ewan ko kung sa Thailand ba to, Singapore. Yung sa kamay, left hand, right hand, yung may something. Kasi daw yung kabila ay panghugas ng puwet, something na ganyan. Hindi, Na parang ang pag sa mag-aabot kaliwa, ba or shake hands? parang sa shake hands, parang, Depende sa pwesto ng bidet. eto, ganun. Mexi. Hindi, yung ang alam ko sa kaliwa, kasi yun yung mas malapit sa puso. Pag mag-shake hands. Pero di ko alam yung meaning or nalimutan ko. Sa Korean, mapapansin nyo kapag iinom. Or kapag mag-aabot. Pag mas matanda yung sa Tsaka harap. nakaganto. Bakit? Bakit nakaganon yung Parang kamay na? courtesy sa Courtesy ata mas yun. matanda. Pag ang Tapos di ba kainuman meron mo- din silang kung sino yung magpo-pour? Oo. Parang may Culture something yan na din parang mostly ang interpretation ko, ang nagpo-pour ay yung parang parang humihingi din ng pabor eh. Oo.
Ano yun? Tradition o etiquette? Tradition. Ang hirap na. Parang medyo kasi may Tradition etiquette na naging tight culture. siya, oo. Kumbaga, traditional. parang traditional etiquette. Parang ganun. tradition. Traditional etiquette siya. Tapos social etiquette nila yun. Parang lahat ng tradition etiquette. No, parang ganun nga Mag-ano siya Kasi overlap May respeto pa yung mga tao doon ng panahon. True. Which brings us dun sa next topic, yung generational perspectives on etiquette. Para ito, medyo na to ChatGPT na to Parang hirap sumagot. How do different generations view social etiquettes? Are younger generation less formal or they have their own set of rules? Ay, naku, yung mga yan. Yung mga talaga. Pasensya na. Alam mo, galit tayo sa younger generation, galit din tayo sa mga senior. Tayo kasi yung middle ngayon Tayo mga middle age Kami ang magaling. Kayo lang. Kami ni Eric, wala ko sinasabi. Tingin nyo, pero meron nga Middle age. kasi yun nga, di Tanda ba? pa sa akin si Eric. Nag-iiba Parang nagtra-transition yung mga etiquette, lalo na kung sa generation. Yung parang pinipilit mo pa na every time na, magmano ka. Oo, pero ngayon dapat hindi na matik na yun na Ang PDA ba yan, Part ng Social etiquette. Social etiquette. libog lang yun. Kasi minsan nakakaramdam ako ng Ikaw nakakaramdam? Hindi ako komportable Nakakain ako ng nachos. Hindi ako focus ka sa pagkain. Tingin lang sa pagkain, tingin lang. Parang dinig na dinig ko yung crunch. Crunch. Crunch ng kinakain mo. Ng kinakain mo. Kinakain ko. Pero nag-iiba nga Ginagano mo yung pabalat sa tenga mo. Ano sa tingin yung anong may isip natin ngayon na nag-iba through the generation? Less yung po at opo. Kasi English na yung mga bata Hindi, tsaka malaking factor din yung upbringing. Kasi pinapasa yan. Yan tradition, pinapasa yan. Hindi yan basta-basta nakukuha. Hindi, kumbaga, kung panonoorin mo lang, alam mo lang. Iba yun sa instilled sa'yo na pag hindi mo to ginawa, Yan. Susunog ka sa impyerno. -10 ka sa langit. Speaking of, yun yung pagsimba-simba Di ba parang ang less na ng nagsisimba na younger generation? parang hindi na masyadong ito na nga lang. religious. Parang pakiramdam ko nga sa atin, ang last lang. Si Arvin lang nagsimba Sunday Oo. Nagsimba ka Sunday. Hindi na akong sisimba dahil kilala na nila ako Hindi, tsaka, Kilala na siya ni God. Well, kilala dapat. Kilala tayo. Sabi, kilala lang pagpasok niya sa heaven, sino ka? Kilala tayo. Yun naman na to. Kasi ito yung taga number 7. Di ba considered siya as omnipotent? Pero ang concern ko, Mamaya na kami sasali. nakilala kasi ako doon, edi ayoko naman ng Pero mga yun nga, small talk. Di na ako yung sa... Kumbaga, sa church. iba yung etiquette ni... May ibang church ko Baka. Hindi, pero yun nga, parang ngayon, less na ang generation ng, less exposed pagdating sa religion. Baka mas marami na kayo ng atheist kayo compared sa later, older years. No. Disrespectful ba yun? Kung nag-iba na yung perspective nila. Na parang, halimbawa, yun nga, nawala yung po at opo. Para sa kanila naman talaga, hindi nila dinidisrespect. Wala na lang talaga sa kanila yung etiquette na yun. Na mag-po at opo. Hindi, at yung ibang part, hindi mo naman masasabing disrespectful. Depende sa tradition. Siguro may mga tradition na doon na parang... lang sa language kunwari, English. Every time magpupo ka na pero nag-i-English ka. siguro sa yun, tawag dito, sa intent para sa akin. Yung sa tono, kung paano makipag-usap. Kasi, pag sinabihan ka ng putang ina mo po, Ano nyo po? ano yun? Putang ina mo po, rin. Hindi mo. Nyo po. So, Para magalang. nasa intent. Kasi di ba, may ibang cultures. Alam ko sa Visayas, dahil hindi naman sila Tagalog, wala silang po at opo. So, pagpunta nila ng Luzon or non-Visayas areas, pag nagtataka yung mga tao, ba't hindi ginungo? Yun lang yung parang tingin kong paliwanag. Hindi ganun yung culture nila doon. Pero hindi lang to doon sa po at opo. I mean yung sa in general ng pag yung ibang generations ngayon. May mga social etiquette na sila na hindi na nila pinapractice dahil sa generation ako nila. may isang observation na yung
yung babati, kahit hindi po opo, yung babati ka sa matatanda na kunwari mga bata ngayon parang wala na sila na good morning po. Bigay pugay muna na wala na silang ganun. Wala na pagdating doon. Yung Wala umagaw na ng upuan natin sa siniha, wala silang reaction. Oh, parang wala na sa kanila yung yung respect for elders. Wala na nga Shit, tayo na yung elders. Shit, tayo na yun Hindi man lang sila nag-effort. Gusto mo lahat magalang, Monday ka magpunta sa sinihan. Oo nga. Puro mga senior na doon. Ay, so wala tayong magagawa doon. You think? Wala tayong magagawa doon. Hindi, tingin ko magagawa natin doon yung doon sa control na lang natin. Pero kumbaga, kunwari si Heki, parang ang weird naman na pinagsasabihan niya yung bata doon sa kabila. Oo. Parang ganyan. Pero kung ano na lang yung sa'yo, Mangupo ka. o kunwari, pamangkin mo, yun, pwede mo doon ipasa yung tradition mo. Pero doon sa ibang tao, parang, pero may mga ganun akong pamangkin na dahil sinanay sila nung tito o tita ko na mangungupo sa kanila. Doon sila nangungupo. Pero sa akin. Sa hindi. hindi. Kasi yung sa akin naman. Sa akin naman, ang sa akin sana, huwag ka naman mangungupo sa akin. Okay lang. Body tayo. Pero wag mo akong babastusin. Ako yung sa pamangkin ko. Na-confused tuloy siya. Hindi ako, shout out kay Amara sa pamangkin ko. May time doon na... Ilang taon yan? 6. Nanonood siya sa atin. 6 years old. Ano lang. Yung... Kanina ba tayo mura ng mura dito? may time kasi na... Po naman si Eric nun. Hindi. Doon na lang sa kapatid ko at saka sa bayan. Yung nakalimutan. Ay, sorry. Yung lagi niya kunwari, mag-bless ka kay Ninong Bob, ganyan. Tapos pag kinakausap niya, tatanungin ko siya, hindi siya nagpupo. Basta sinabihan ko na siya, hindi kita kakausapin hanggat di ka nagpupo sa akin. Parang every time, noong una, parang hesitant siya na makipag-interact sa akin kasi ayaw niya magpo at opo. Tapos nung eventually, nag-ano naman siya, nagpupo at opo naman. Kung merong etiquette na gusto nyong mawala, anong etiquette ang gusto nyong mawala? Bakit parang natawa kayo? Parang demonic yun. May naisip ako. yung politeness ay babawasan. Kayo. Hindi, yun nga kasi yung etiquette kasi polite. Yun kasi. So, baka meron namang parang last year. wala kayong gustong paltan? O gusto nyo or pang tanggalin? Gusto nyo magdagdag? Magdagdag. Sige, magdagdag. Bawasan. Ano yung babawas mo? Ikaw, Heki, may naisip pero ka? hindi to ganun ka-clear up. Pero ang intindi ko sa Japan, parang gusto ng younger generation mabawasan yung total control kasi ng older generation sa younger generation. Sa workforce, lalo sa workforce. Kasi laging kailangan mong respetuhin sobra. As in, kapag nagyayatong uminom, ang hirap nun pag nagyaya silang uminom sa after work, kailangan mo sundin. hindi sila pwedeng tumanggi. Hindi nga ba pwede o frowned upon lang? Kasi iba yung... may consequence. Iba yung bawal. Hindi, kasi diba, naging culture na din. Kasi ang style kasi doon, ang mga employees doon, hindi sila yung parang yung next year alis na. Kumbaga ang style doon, yung mga matagalan. So parang magbibuild ka talaga ng ng connection. So ang gusto na ang inaano nila mabawasan man lang yung parang kasi parang gusto nilang andun yung parang freedom. yung senpai kohai relationship na wala superior kita, senior kita. Bilang ako yung bago dito, bagong salta. Gusto mo yun mawala. Hindi, ang intindi ko sa mga younger generation gusto nila mawala yan. Gusto nila mabawasan or mawala yun. Ito pakiramdam ko, hindi parang a-agree kayo itong dalawa. Ayaw nyong tanggalin yung social etiquette ng small talk. Na parang hindi porket hindi kita pinansin, hindi kinausap, binastos kita. Parang hindi, wala lang akong gusto sabihin sa'yo. Hindi ako required para small talk sa'yo. Ang turo din ng matatanda, di ba? Pag wala kang magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Parang kaysa magsalita ako, ma-offend ka sa akin. Part ba yon ng social etiquette? Na, halimbawa, nakita kayo na etiquette yung mag-usap kayo ng content? Hindi. Pag nagkita kayo, pwede naman kasi
Katulad yun, nakita ko sa SM na isang araw. Anong ginawa niya? Parang, uy. Pero nag-small talk tayong konti. Very small talk. Hindi ako kita ni Steve, pero kita ko siya. Pero tinawag ko siya. Pwede ko naman siya di tawagin eh. Hindi niya makikita. Baka yung line dyan is pag nagsimula small talk, sasagot ka ba o hindi? Ayan, pwede ganyan. Uy, polite ba yun? Polite ba yung hindi ka sumagot? Palis ka. Parang okay matanggal yun. At least yung hindi parang na kay siya. Harden yung... Kasi may nakikita ko sa mall, na pag nakita ko sa malayo, umiiwas ka na. change direction na ako. Change lane. Yung kay... Yun, pwede yun. Yung kay Steve, tinawag ko pa siya eh. Hoy! May turo pa. Di ba? Parang okay yun eh. Bastos yun. Hindi, nasa ano pa rin. Parang etiquette din yan. Di ba? Hindi, ito yung social etiquette eh. Pag may nakita kang kakilala, kailangan mong batiin. Kung kita ka niya din. Pag kailangan nagkasalubong kayo, di kaya ang social etiquette may tanguman lang or ganyan. Ang maganda, wala na yung social etiquette na yon. Pag nagkita kayo, nagkasalubong, kahit binati ka, hindi ka bumati, hindi siya impolite. Dapat gano'n. Parang okay lang. Hindi, wala pa sa relationship niya eh. Kunwari tayo sa mall, parang awkward naman. Hindi kita makikita. Hindi, pero kumbaga, anong tawag dito? Anong tawag doon? Hypothetical. Kung may tatanggalin ka, yun yung tatanggalin. Parang okay hypothetical lang. Tatanggalin ko yung small talk. Oo. At saka yung batian na pag may nakita, halimbawa, nakasalubong mo si Sensor. Sensor. Diba, parang diretso lang. Pero hindi siya impolite. Kunwari, ikaw Steve, binabati mo ba hindi siya impolite pero rude. Binabati mo pa ba si Cab pag nakikita mo sa... Hindi, diretso tingin habang kumakain ng ibang street food. Sasabihin ni, ibang baso nun hindi naman sa akin yun. Sa akin ang isa, personally lang naman to, yung pagdating nyo ng adult, yung po at opo. Parang pagdating kasi sa akin, hindi naman yung hindi ka na magalang. Kumbaga parang level na. Pagpatak mo siguro sa akin pagpatak mo ng after 18, pag may mas matanda ka ng kausap, hindi na required yung po at opo. May issue din dyan, actually. Hindi na mo. Parang ganun, di ba? Hindi na mo. Hindi na mo. Anong tawag dito? Medyo may related dyan na may issue. Hindi ko alam kung issue. Basta parang may issue nga. Na ang mga Pinoy daw, mamamsir. Na dapat naman daw, hindi nagmamamsir. Bakit kayo nagmamamsir? Na parang inile-level nyo na agad yung sarili nyo sa baba. Ako guilty ako dun eh. Pag halimbawa, kahit sinong kachat ko, sir, ma'am, sir. Kahit kami sa wedding, sinabihan kami dati na yung client, wag nang tawagin ma'am, sir, ikaw yung first name basis. Yun nga eh. Para close na daw. Kumbaga, hindi magkailangan. Tuloy pa rin naman kami, ma'am, sir. Di ba? Parang naka-ingrained sa atin eh. Baka umiwas ako dun kasi alam ko medyo sensitive sila sa ma'am, sir. Akin, bukod sa minsan nagagamit. Pero minsan, may time na tinatawag ko sa by name. Pero minsan, dahil nga may mga madaming nangyayari. Hector. Nalilimutan ko yung, kumbaga, nawawala, ano nga pangalan to? So, parang, bumabalik ako sa, ma'am, sir, para mabilis. Parang sa convenience eh, no? Sabi, hoy. Bastusan. Ayaw mo na, ma'am, sir? Hoy. Hoy po. Hoy, dito ka. Masyadong polite ang Pinoy. Pero yun yung hawig nito yung sinabi ko kanina sa Japan. Mabawasan yung politeness. Yung total, yung mataas na ano ba ito? Hindi respect, hindi yung parang papasok pa rin sa respect yun eh. Sa case ni Steve kasi, parang pag tumawag ka ng ma'am, ewan ko kung tama interpretation ko. Yung pag tumawag ka ng ma'am sir, yun nga eh, parang hindi kayo pantay eh. Unless, ang tawag din sa'yo ng usap mo, ma'am sir din. Ma'am sir, kamusta? Okay lang naman sir. Kung ganon, pero kung ang usap mo eh, sir, ano pong kailangan nyo? Parang, pupunta ako dito. So, di ba parang yung sagot niya, nagsaserve ka sa kanya. So, yung parang pag-adults nga din, yung sa po and opo, yung kung hindi magpo sa medyo nakakatanda, ewan ko, may ganun pa rin culture, lalo sa mga baryo. Though hindi naman mawawala, kasi sige, meron pa nga yung nagagalit pag tinawag mo ng nanay. Hindi kita parang pinapatanda mo ko. Hindi, kasi ate, meron din sa amin, tito. tawag dito halimbawa, bibili. Tapos pag natawag ka ng kuya, parang, teka, magkaidan tayo Parang ganun. So parang yun nga at a certain age, pantay-pantay na dapat sana yung tama.
Sa akin may mga tinatawag akong alam kong mas bata sa akin, tinatawag ko lang kuya. Para lang yung ma-boost up yung... Hindi, ang sa utak ko kailangan ko lang na may address siya. I-address yung kausap ko. Paano ba sa Amerika? Baka naman hindi ka sanay tumawag ng ining at utoy. Baka bro. Kaya kuya. Bro. Sup, bro? Hindi. Kapag ka sobrang bata, yan, talagang ining, toy. Pero kapag ka mga tingin ko, mga 2-3 years lang naman yung pagkabata sa akin. Tol kuya. lang natin. Tol. Hindi ako sanay ng, tol, prere, parang di ko. Magalang talaga si Eki. Hindi ako sanay kapag ka hindi ko Boss. Bakit? Hindi ako sanay ng boss at mas ingrained sa akin ng kuya. Basta, wag niyong tatawaging sir, yung ma'am. Actually ako naiwas na ako sa pronouns. Ano ginagamit? Ano po yun? Pronoun ba ang sir at ma'am? Ano po yun? Oo nga po. Ano po yun? Ano pong kailangan nyo? Hindi, kunwari, ikaw lalapitan, kunwari may bibili sa'yo, sabi, ikaw naman sabi, anong kailangan mo? Mataray naman no? Ang taray na dating Anong kailangan nyo at anong kailangan mo? Di ba magkaiba ang dating? Doon na papasok yung po. Anong kailangan mo? Po. Anong kailangan nyo? Magalang. Ano pong kailangan mo? Ano pong kailangan nyo po? Ano pong kailangan nyo po? Ano na naman? O kaya, para mabilis. Ano po ang kailangan nyo po? Para mabilis, Dali. Ano? Bibili? Hindi. Alis. Papapalit. Wala. Parang Chinese na. Next. Matatagpuan nyo po kami sa Number Spotify, YouTube, Instagram. IG na sa isip. TikTok. TikTok. Sige. Yan. Di ba? Matapos na. Wala na respetuhan. Walang politeness, bigla. Wala po na. Walang paalam. Diyan na po kayo.